Ayan. Nalaglag na naman. Mga kasimangista, sa nakikita nyo po ngayon ay ang aktual na pag-arya ng ating fishing boat na si Marimar. So yun po ang simula ng pag-arya, yung paglaglag ng ating main skip na kung saan siya maghihila ng ating lambat habang umiikot itong ating si Marimar. Inihila ng ating barko ang ating lambat at meron naman ding kusakwan ay humihila rin doon yung main skip natin mga kasimangista. Nakikita nyo yung kable na yan. Yung kable niyan may nakalagay po yan dun sa snap ring. Ayan, tuloy ang roll yun yan. Habang naglaladlad ng lambat, naglaladlad tayo ng roll ng ating yan, ang isa. Nakikita nyo na. Nilaladlad din yung ating kable na siyang mamayang bibirahin para lumalim ang ating lambat mga kasimangista. Nakita nyo namumuti ang isda, yun ang ating inarihan sa ngayon mga kasimangista. So it will takes about 7 to 8 minutes ang isang aryada mga kasimangisda. Depende rin sa agos. Kung malakas ang agos, medyo bumabagal ang takbo ng barko. So nasa average sa 7 to 8 minutes yan mga kasimangisda. Ayan. Yan ang ating main winch mga kasimangisda. Sa yung bumibila ng kable natin, pagka nailadlad na lahat ang ating lambat at ito nga ay mahigit 1 kilometro ang haba mga kasimangisa, sa nakikita ninyo ay patuloy yung pag-ikot natin. Yan, may nagbubulabog na dyan, may naghahagis ng sinner die. Ayan, ganyan po. Sumusunod lang ang ating shipmate. Yan ang ating maestro, na Maestro Ray. Siya nagmo-monitor ng ating tayo ng ating lambat, kung ito ba ay maganda, kung walang sinasabitan, kung walang abirya ang ating lambat. Nakamonitor siya dyan sa taas. Yan naman kalbo dyan sa ilalim, yung may winch, may main winch na yan, umiikot na yon. Yun naman ang ating cable man or ating winchman mga kasimangisa. Siya nagmo-monitor. Ayan, si Agaw dyan nagmo-monitor. Siya nagko-control dyan ng ating main winch para mailadlad yung ating kable mga kasimangista. Dahil habang patuloy ang pag-ikot ng ating barko sa isda mga kasimangisda, minomonitor ng ating fishing master yan kung saan ang movement ng isda. Meron din siya doon pang monitor sa ilalim. Nakikita niya ang distansya ng isda, ang lalim ng isda, ang volume ng isda. So yun po ang sonar na sinasabi ko mga kasimangista. Lagi ko sinasabi yung sonar mga kasimangista. So sa pagkakataong ito, nakikita ninyo na tuloy-tuloy. Kanina yung gabundok na lambat natin ay kalahati na lang yan. So meaning kalahati na lang yung ating ilaladlad mga kasimangista bago magpanagpo dun sa ating main winch main skip mga kasimangista na siyang humihila ng ating lambat. So habang umiikot yan, tuloy ang monitoring ng ating fishing master sa taas. So doon sa bahay-bahay na yun, sa may bubong na yon, doon siya nakapwesto at doon siya nag-monitor ng isda kung saan ang movement nito para masusundan niya mga kasimangisda. At ito nga po ay nahuli natin mga kasimangisda. So naka-portrait po ang ating video, so para mas maganda. Pero magkakaroon po ito mo mga kasimangisda ng part 2 kasi ang kuha ko dun sa part 2 nito kung saan maraming isda tayong nahuli ay naka-landscape po. Pangit pong pagsamahin yung landscape at saka yung portrait. Kaya nagiging part 1, part 2 mga kasimangisa para maging kompleto. Para mapanood nyo ang kompleto nito na talagang from the start ay makikita ninyo kung paano nagawa yung at paano nahuli yung isda mga kasimangista. Kasi kung pagsasamahin ko yung dalawang video, pangit naman po. So sa editing ang pangit, naka-landscape yung isa naka-portrait. So gawin na lang natin part 1, part 2 para masundan niyo mga kasimangista, para makita nyo. Mahaba naman yung video natin mga kasimangista. Tapos yung ano nito ay ipopostin po natin sa ating YouTube channel, kaya subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel, Simangisda_Capnilo, all capital letter mga kasimangista. Yun po ang YouTube channel natin mga kasimangista. Ayan, patuloy pa rin paglaladlad ng atin ng lambat mga kasimangista. Meron pang ayan, malapit na malaglag yan. Pag nalaglag na po lahat ng lambat na yan, yun na po yung tustusan mga kasunod. Doon na bibirahin ng kable para siya ay
lumalim ang ating lambat. So meron pa, nilaladlad pa yan mga kasimahang isda. So ganyan po, antabayanan nyo po yan, makikita nyo po pati yung mga pagbababa natin ng ating mga baboy-baboy dyan mga kasimahang isda. Makikita ninyo na habang tumatakbo, binababa sila, which is very unsafe po yan, pero nako-control naman po na medyo hindi naman ganong kabilisan ang takbo, pero napakadelikado pa rin po talaga habang nagbababa tayo, habang may speed pa yung ating barko mga kasimahang isda. Yan po ang buhay ng mga kasimahang isda. Akala nang nakakakita, madali lang ang buhay dito ng mga kasimahang isda. Napakadelikado po dito, madaming kable. Ayan, binababa na nga po yung ating isang baboy-baboy. Ito yung ating fast craft. Itong isang baboy-baboy, nakita nyo may salida pa, binababa na siya ng dalawang tao dito. May nagko-control dyan sa hydraulic, tapos yan, may tagahila dyan ng para ma-release yung niya sa pulley mga kasimahang isda, sa kalo. Ayan, yan, may baba na siyang isa. So mamaya makikita natin, ibababa din yung isang baboy-baboy para naman siya mag-assist din sa makatulong din dyan sa pagbubulabog. Ayan, yan ang sinasabi ko na isang baboy-baboy natin na timingan natin na nakuhanan din natin mga kasimahang isda. Yan, medyo delikado rin ho nga yan pagka nabitin ka dyan, pagka hindi timing ang pagkatanggal ng mga nakasabit-sabit yan, kasi may salida pa yung barko, tumatakbo pa, binababa na sila para maagapan din lang ho yung movement ng isda para hindi tayo matakasan. So ganyan po yan, napakadelikado rin po yung mga kasimahang isda, kaya talagang ingat na ingat. At saka sabi ko nga nung nakaraang isang video ay precision talaga, precise ka talaga, dapat walang pateka-teka. Ayan, binibira na ho ngayon, binibira na yung hindi pa nilaladlad pa ya kasi hindi pa nagpapanagpo sa ating main skip. Yan yung ating main skip, mga main winch. Ayan ating cable man, ang ating winchman, siya po nagko-control dyan kung kailan i-stop ang ating main winch. Ayan, may nagbubulabog na, may sinner die na rin mga kasimahang isda. So ito nga po, medyo yung isang kuha ko nung isang video ay naka-landscape, ito ho naka-portrait. So magiging part 1, part 2 ho mga kasimahang isda. Pasensya na po, medyo nagkamali ako, dapat ito naka-landscape na rin sana para mas maganda panoorin nyo, tuloy-tuloy. So anong nangyari nga po, naging portrait ito kasi ko din sana sa reels para mas maganda sa reels mga kasimahang isda. So anyway, mahaba din naman po ito, makikita nyo naman to. Yan, may mga isda na dyan sa loob ng ating lambat. Nahuli po ito mga kasimahang isda. Maganda-ganda rin ang score natin dito. So antabayan nyo po hanggang dulo. Panoorin nyo po hanggang dulo mga kasimahang isda, dahil makikita nyo dito ang daming isda pa rin natin nahuli. At ito nga po, nakuhanan ko siya ng buong buo, na kasi may mga nagre-request po sa atin na nasan yung karugtong, nasan yung kasi dati reels lang 1 minute 30 seconds lang ginawa ko, pero million views ang aking reels dahil dun sa upload na yon. So ngayon, kumpletuhin natin mga kasimahang isda. Maganda to, makikita nyo complete package to, makikita niyo yung from the start na nalaglag yung ating main skip hanggang sa pagsasalok mga kasimahang isda, makikita ninyo. So para ma-satisfied yung ating mga followers dyan, so bago lang po sa ating Facebook page at saka sa YouTube channel, paki like, share, comment lang po mga kasimahang isda. Ayan, so ayan, na sila, bibira na sila ng kable para lumalim yung lambat natin. Ngayon, kanina naglaladlad siya. Ngayon naman, bibirahin niya na yung kable na kanyang iniladlad, na yung kable yung maghihila palalim ng ating lambat para ito lumalim at masakop yung isda sa ilalim. So, nasa 300 meters po ang lalim nito pagka ito ay nakubla lahat o nahila lahat. Nasa 300 meters ang lalim ng ating lambat, at ang distansya nito more or less mga mahigit 1 kilometro din po yung ating haba ng ating lambat pagka nailadlad dyan, plus kable mga kasimahang isda. So ganun po ang sa commercial fishing mga kasimahang isda. Dito lang po kami sa Pacific Ocean mga kasimahang isda. Wala po tayo sa Pilipinas mga kasimahang isda. Ayan, naghahagos na sila ng sinner die. Part din po yan, kasi ang sinner die po, yan po yung usakwan,
para hindi lumapit yung ating isda na inarihan dyan, para pinakabakod dyan, para matakot ang isda, hindi magtuloy-tuloy sa paglabas. Yan po ay sa US din binibili, which is napakamahal din mga kasimahang isda. Kaya talaga napakamahal po ng commercial fishing mga kasimangay sa lisensya, sa araw-araw na binabayaran, sa krudo, sa mga tauhan. May helicopter po kami mga kasimangay isda. Dito sa fishing, sa commercial fishing po, talagang kailangan yung helicopter dahil sa lawak ng karagatan dito sa Pacific Ocean, which is napakalayo natin sa Pilipinas. Kaya dapat talaga kailangan talaga dito ng may support talaga na maghahanap ng isda dahil sa napakalawak ng ating fishing ground dito. So yun nga po mga kasimang isda, ito yung ating part 1 ha. Antabayanan nyo ang ating part 2 dahil nagkamali nga po ang pagkakuha ko ng video na landscape po ang isa. Dapat ay tuloy-tuloy lang na portrait. So pangit ko kung pagsasamahin ko, inuulit ko, pangit kung pagsasamahin ko yung dalawa, landscape tapos portrait. So dinalawa ko na lang po. Ayan, nagbibira na sila ng kable dyan mga kasimangista. Antabayanan nyo lang po ang part 2 nito mga kasimangista para makita nyo talaga ang full package. Maraming salamat po sa subaybay. Ito po ang inyong Simangisda by Kap Nilo. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat at patuloy tayong pag-ingatan natin Panginoon. Thank you po.